Maxine's POV. Wait, Maxine! Pasigaw na sabi ni Pancho habang sinusundan ako palabas ng shoe store. Na maabutan niya agad niyang hinawakan ng aking kamay, tila parang ayaw niya akong bitawan. Napatigil naman ako sa paglalakad dahil sa paghilin ni Pancho ng aking kamay. Bitiwan mo nga ako? Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Malakas at galit na pagsabi sa kanya habang pilit inaalis ang kamay niya mula sa mahigpit na pagkakahawak sa aking kamay. What's wrong with you? Ba't parang galit ka yata? Tanong ni Pancho na halatang may malaking pagtataka sa kanyang mukha na makikita. Ano ba sa tingin mo? Masaya ba ako? Nakita mo ba ako nakita kita? Wika ko pa sabay tarak na mata sa kanya. Di na nagtataka at napapaisip naman ng gusto si Pancho. Kung bakit bigla na lamang ako nagalit na makita siya. Hindi kita maintindihan. Pwede ba sabihin mo sa akin kung anong kinagagalit mo dyan nang maliwanagan naman ako? Ani Pancho sabay tingin sa mga mata na halatang naguguluhan sa mga naging pagkilos ko na makita siya. Talaga lang ha? Oo nga naman. Andali mo nga naman talagang makalimot. Sabi ko sabay hinga ng malalim habang napapaisip ng gusto. Nakalimutan ko pala. Wala lang naman pala yun eh. So excuse me, taalis na ako. Dugtong ko. Sabay tinalikuran siya at umalis. Paalis na ako nang bigla-bigla niya lang akong hawakan kung kahit ako'y napatigil. Just wait, Maxine. I know kung anong ibig mong sabihin but please let me explain for a while. Ani pa ni Pancho. Habang may makikitang lungkot sa kanyang mukha, tila hindi ko maunawaan. Aba na naman ako sa paghanap ng paraan para makaalis sa kanyang pagharang sa akin sa daan. Explain for a while? Ano ba bang dapat natin pag-usapan ha, Pancho? After a year? Almost 1 year kang nawala ni Anino wala. Tapos ngayon? Ngayon ka lang magpapakita tapos let me explain? For what, Pancho? Wika ko pa habang balisa at di mapakali dahil sa emosyong nararamdaman. Napatigil naman si Pancho at talatang napapaisip ng husto sa kanyang sasabihin o ipapaliwanag sa akin. May rason ako kung bakit but it's hard to explain. Lalo na't dito pa tayo magbaba ngayon sa mall. Ani Pancho sabay lapit sa akin ng kaunti at tinawakan ng aking kamay. Nakalimutan ko pala it was a mistake. Bakit ba ako magagalit? Well actually pareho nga tayo nag-enjoy that night pero bakit? Wika ko habang napahinto sa pagsasalita dahil sa lubos sa pag-iisip. Kailangan natin mag-usap. Please give me some time to explain all of this. Pilit na pagmamakaawa pa upang kausapin ko siya at magpapaliwanag. I'm sorry Pancho but I don't have much time for this. Wala akong panahon makipag-usap na taong sarap lang hanap. Excuse me and please wag mo na akong sundan pa. Sabay alis ng kamay niya sa aking kamay. Umalis na ako at naiwan si Pancho. Di siya nag-atubili pang sundan ako dahil kitang-kita niya sa mukha at kilos ko ang galit na nararamdaman ko sa kanya. Di ko na rin binigyan pa ng pagkakataon siyang magpaliwanag dahil nadala ako sa galit at emosyon ko sa kanya. Bumalik lahat ng sakit ng alaala ng kahapon na di na dapat ibalik pa. Galit ang unang naramdaman ko na makita ko si Pancho. Pilit ko na sanang kinakalimutan ang mga nangyari noon sa amin at gayon din ang tuluyan ko na sana siyang kalimutan. Subalit para nagbagong lahat na makita ko siyang muli. At yun ang kinagagalit ko dahil minsan ko na siyang ibinaon sa aking mga laala. Subalit siya'y bumalik pa't nagpakita. Di na rin ako nakabili ng sapatos sa panregalo ko sa dad ko dahil sa pagmamadali ko sa aking pag-uwi. Para lang sa ganon makalayo na ako sa kanya at di niya na ako guluhin at abalahin pa. Sa bahay habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin. Ay, kainis naman talaga oh. Nagpakita pa yung Pancho na yun. Inalis ko na nga siya sa isipan ko, bumalik pa. Bakit naman kasi doon pa ako pumunta? Kainis talaga. Nagkita tuloy kami. Bulong ko sa aking sarili. Habang patuloy ako sa pagtatanong, bigla ako nakaramdam ng tuwa sa kabila ng lahat ng galit na aking nadarama kanina. Di ko alam ba't ako natuwa. Ang alam ko malaki ang galit ko kay Pancho kaya dapat lang nakamuhian at kasuklaman ko siya. Ngunit nagtaka na lang akong bigla sa aking sarili kung bakit bigla-bigla nakaramdam ako ng saya at tuwa sa dibdib. Dahil ba sa nakita ko na siya sa matagal na panahong paghihintay ko sa kanya? Alas 4 ng hapon kung saan abala ako sa pagbalot ng mga makeup at set na reregalo ko sa aking mom. Biglang tumawag sa telepono si Randy. Agad kong kinuha ang telepono at nilagay sa aking tenga. Hello Randy, napatawag ka yata? Tanong ko sa kabilang linya. Asan ka ba ngayon Maxine? Tanong pa ni Randy. Andito lang sa bahay, nagbabalot ng regalo para sa parents ko. Bakit? Ganun ba? Gusto sana kitang iyain kumain sa labas mamaya eh. Napaisip naman ako sabay tingin sa orasan. Pwede naman, mga anong oras ba? Exactly 7 ng gabi, ayos lang ba? Oo naman. By the way, samahan mo ako mamaya sa mall. Bibili ako ng sapatos para sa dad ko. Sure.
Daan muna tayo sa mall, then after that, hahanap tayo ng restaurant na kakainan natin. Okay, sige. Susunduin kita dyan at exactly 7. Sige Randy, magkita na lang tayo mamaya. Okay, bye. Huminto muna ako sa pagbabalot ng mga regalo. Naligpit ko ang ibang gamit na nagsimula na akong maligo at mag-ayos na aking sarili. Mag-aalas 7 na ng gabi. Tapos na ako magbihis at mag-ayos ng aking sarili. Ilang saglit lang tinawagan na ako ni Randy para sunduin na ako dito sa bahay ko. Hello Maxine, ngayon na pala dito sa pupunta dyan, ayos lang ba? Sure Randy, mabuti na yun nang maaga pa. Okay sige kasi naalala ko, papunta pa nga pala tayo ng mall. Babiyahin na pala ako papunta dyan sa'yo tapos ka na bang magbihis? Pumunta ka na dito dahil nakabisa rin naman ako at hinihintay na kita. Okay bye, mag-ingat ka. Salamat. Ilang sandali lang ng aking paghihintay, dumating na si Randy. Presentable lagi ang forma, talagang gwapo niyang tingnan kahit anong anggulo. Hi Randy, pangiti kong sabi kay Randy. Hi Maxine, ganda mo naman ngayon. Wika pa ni Randy sabay tingin sa akin, tsaka binuksan ng passenger seat sa tabi niya. Binibiro mo na naman ako alis na nga tayo? Sabi ko sabay ngiti. Hindi no, sige na nga, sumakay ka na rito na makaalis na tayo. Agad akong pumasok sa loob ng kotse niya. Pagdating sa mall, bumalik ako sa shoe store para bumili ng sapatos para sa dad ko. Sasama ka ba sa akin sa loob Randy o hihintay mo na lang ako rito? Tanong ko sa kanya. Siyempre, sasamahan kita. Ganun ba? Sige na nga, pumasok na tayo. Ani ko sabay pasok sa loob ng mall. Nakapilit nakabili na rin ako ng sapatos na ireregalo ko kay dad. Pagkatapos, nagkayaan na kaming kumain. Ayun, may restaurant to no? Doon lang tayo kumain sa Ivy's Restaurant. Masarap ang pagkain dyan. Wika pa ni Randy sabay turo sa Ivy's Restaurant. O sige, Randy, nagugutom na rin kasi ako Sabi ko pa sabay hawak sa aking nagugutom na sikmura. Tayo na't pumunta na tayo doon. Wika pa niya sabay hawak sa aking kamay. Pumasok kami sa Ivy's Restaurant at nagsimula na rin kami mag-order ng pagkain. Habang kumakain kami ni Randy at nasa kaligtaan din ang aming pag-uusap, aksidente ako napatingin sa labas at di ko akalaing makikita ko si Pancho na siyang papasok din sa parehong restaurant kung saan kami kumakain ni Randy. Nagulat pa ako lalo sa aking nakita nang pagpasok ni Pancho may kasama siyang babaeng hindi ko kilala. Si Pancho ba yun? Mahinang tanong ko sa aking sarili habang pinagmamasa ng mabuti si Pancho habang papasok sa restaurant. What? Sinong Pancho? Nagtatakang tanong naman ni Randy nang mapahinto sa kanyang pagkain. Ano? Wala. Sige, kumain na lang tayo. Palusot ko sa kanya at nagpatuloy sa aming pagkain. Bigla akong hinanap ulit kung nasaan si Pancho at ang kasama niya para kumpirmahin na siya nga ang aking nakita at di ako namamalik mata lamang. Nang mahanap sila ng aking paningin, agad akong tinitigan ng mabuti ang lalaki na akala kong si Pancho. Doon ko napagtantot na pag-alaman na si Pancho nga pala talaga itong nakita ko na papasok sa restaurant at may kasamang ibang babae na hindi ko kilala. Tinignan kong mabuti sila. Napansin ko ring matindi ang pagkakakapit ng babae sa kanyang braso. Tila para yatang girlfriend niya to. Bulong ko sa aking sarili habang may pag-aalinlangan at pagtataka. Babaero nga talaga tong si Pancho. Napakawalang ya. Parang wala lang talaga sa kanyang pagkikita namin kanina. Ay, kainis talaga. Bulong ko sa sarili habang kumikim-kim ng galit. Napansin ni Randy na pilang parang sa kabila ang baling ng aking mga paningin. Ayos ka lang ba, Maxine? Bakit parang kanina ka pa hindi mapakali dyan? Pagtatakang tanong ni Randy habang tinitingnan ako. Ha? Hindi Randy. May nakita lang kasi ako sa labas ng restaurant. Kala ko hindi ko lang. Hindi pala Palusot ko ulit sa kanya sabay baling ng tingin sa kanya. Ganun ba? Kumain ka na lang. Di mo na kasi ginalawang pagkain mo Wika pa niya sabay tingin sa aking pagkain. Oo nga. Sabi ko pa sabay tawa ng kaunti. Habang papalapit si Pancho at ang kasama niyang babae sa table namin ni Randy, agad akong tumingin sa kabilang side upang di ako makita ni Pancho. Nang makahanap ng magandang pwesto si Pancho para pag-upuan. Dito na lang tayo umupo. Total bakante naman dito. Saad pa ni Pancho sabay pinapo ang kasama niyang babae. Napahagat ng labi at napangiti sa kanyang babae. O sige ba, sabi mo Pangiting sabi ng babae sabay umupo. Medyo kinakabahan ako na marinig ko magsalita si Pancho dahil tila parang malapit lang naman sa amin ang pinanggagalingan ng boses niya. Kaya dahan-dahan akong tumingin sa kabila upang tingnan sila at tama ang aking pakiramdam na malapit lamang sila sa amin. Sa katunayan magkakatabi ang table namin.
May nakarang ng naglas sa gitna kaya hindi masyadong klaro ang mukha mo, pero lang kung tititigan mo to ng mabuti. Habang nagbabasa sa menu book ang kasama niyang babae. Babe, saan naman tayo pupunta after this? Tanong pa ng kasama niyang babae sabay napatingin sa waiter. Ikaw, saan ba ang gusto mo? Wika pa ni Pancho habang bumababasa na rin sa menu book. Well, gusto ko yung kasama kita. Ani pa ng babae na tila kinikilig pa. Ganun ba? Pangiting sabi naman ni Pancho, sabay uminom ng tubig. Nakikinig lang ako sa pag-uusap ng dalawa. Medyo naiinis at medyo naiirita ako, lalo pa na marinig kong tinatawag siya ng babae na, Babe, iba ka nga talaga, Pancho. Hay, ewan ko rin lang sa'yo girl, pagkatapos kang pakinabangan yan, iiwan ka rin yan. Bulong ko sa aking sarili. Habang palihim na tumatawa at napalingon ang ulo. Anyway, Maxine, kailan ka ba uwi ng Laguna? Biglang tanong ni Randy sa akin, sabay titigan ako sa mukha. Napailing naman ang aking tingin sa kanya. Bukas makalawa na, Randy. Pangiting sabi ko sa kanya. Ganun ba? Doon ka pala mag-Christmas at magbabagong taon. Sabay uminom ng wine. Ganun na nga, ikaw ba? Tanong ko naman sa kanya habang tinitingnan ang buttered shrimp na in-order ko. Well, dito lang naman ng dad ko eh. Ani pa ni Randy sabay ngumiti ng konti. Kumuha ko ng tissue at pinahid sa aking labi. Hindi ba uuwi ang mom mo? Hindi siguro. Malabo naman makauwi yun eh. Siguro sa sunod uuwi na yon. Well, hopefully. Ilang saglit lang natapos na kaming kumain ni Randy. Pagkatapos nagdesisyon na rin kaming umuwi, lalo na't lumalalim ng gabi. Nang lumabas kami ng restaurant ni Randy, hindi ko namalayan. Naiwan ko pala sa loob ng restaurant ang binili kong sapatos para sa dad ko. Nang palabas na kami, tsaka ko palang naalalang naiwan ko pala sa Ivy's restaurant. Sabay napahinto sa paglakad at lumingon sa entrance ng mall. Naku, Randy, naiwan ko yung sapatos sa restaurant. Balis akong pagsabi sa kanya, sabay napakamot sa ulo. Oh really? Halika, balikan natin yon. For sure nandun pa yon. Wika pa ni Randy, sabay nilapitan ako. Bumalik kami agad ni Randy sa restaurant para balikan ng sapatos na naiwan ko roon. Pagbalik namin doon, eksakto namang naroon pang sapatos na nabili ko. At tamang-tama rin ang pagdating namin ni Randy dahil wala na sina Pancho at ang babae niya. Siguro nga nakaalis na yun. Pagkatapos namin makuha ang sapatos, agad naman kaming umalis ni Randy upang bumalik na sasakyan. At habang palabas na kami ng mall ni Randy, ay aksidenteng nakabangga ng lalaki si Randy habang lumalakad ito. Naku pare, pasensya ka na ha. Nagmamadali lang ako kasi I'm sorry for what happened. Malakas ang boses na pagsabi ni Randy, naratang nagulat sa nangyari. It's okay pare, aksidente lang naman to eh. Wika pa rin lalaki sabay ayos sa kanyang suot na damit. Nang lumingon sa amin ang lalaking nakabangga ni Randy sa daan, laking gulat ko na lang na makitang lalaki yun ay si Pancho na naman. Tila parang pinaglalapit talaga kami ng tadhana, kahit anong gawin kong pagtatago at pag-iwas sa kanya. Oh my God! Sambit kong halatang nagulat sa nakita. Biglang napatingin sa akin si Pancho dahil sa nabigla rin to sa malakas sa pagkasabi ko. Maxine, it's you again? Nanlalaki ang mata ni Pancho na makita ulit ako. Tila nagulat naman si Randy sa parehong naging reaksyon naming dalawa ni Pancho. Di niya kasi alam na magkakilala kami. Ang lalaki nakabangga niya sa daan. Agad na nabaling ang tingin ni Randy sa akin. Magkakilala ba kayo? Pagtatakang tanong ni Randy sa akin, sabay tinignan kami isa-isa ni Pancho. Agad naman nang sumagot si Pancho sa naging tanong ni Randy. Yes. Magkakilala nga kami actually. Biglang naputol ang pagsasalita ni Pancho dahil sa bigla akong sumulpot sa kanilang pag-uusap na dalawa ni Randy. Actually, classmate ko siya nung high school, Randy. Palusot at pagkukunwari kong sabi kay Randy. Hi Pancho? Sabay kinawayan si Pancho at ngumiti ng kaunti kahit napipilitan. Nagulat naman si Pancho sa sinabi ko kaya napaisip na lang din siya na magkukunwari na rin at sasabay na lamang naging pahayag ko patungkol sa kanya. Yeah. Magkaklase nga kami ni Maxine nung high schools kami. Ngumiti na halatang napipilitan lamang din. Ganun ba? Kaya naman pala eh. Ani pa ni Randy na halatang naniwala rin sa sinabi namin. Sige, mauna na kami sa inyo kasi nagmamadali kami. May lalakarin pa kasi kami ni Randy eh. Sambit ko habang balisa at di mapakali sa aking sarili. Gusto ko sana mag-usap muna ulit tayo. Chill-chill lang sa labas kaso parang nagmamadali ka yata, Maxine. Matagal din tayo mag-classmate na hindi nagkita, hindi ba? Wika pa ni Pancho sabay tinitigan ako sa aking mukha. Kasi nagmamadali kami ni Randy. Maybe some other day na lang, Pancho.
Nakangiting sabi ko sa kanya habang iwas ang tingin ko sa kanya. Baka pwede nating pagbigyan ng classmate mo, Maxine. Sambit ni Randy na tila parang kumbinsido rin sa sinabi ni Pancho. Ano? Nako, baka may pupuntahan pa sila Pancho eh. Wika ko sabay napapaisip. Hindi ba, miss? Tanong ko naman sa kasamang babae ni Pancho. Oo nga naman, babe. Sabi mo sa akin kanina may pupuntahan pa tayo. Sabi ng babae habang abala sa pag-aayos ng buhok niya. Napakamot naman sa ulo si Pancho. Oo nga pala, no? Wika pa niya na tila napapaisip. May pupuntahan din naman pala kayo ng girlfriend mo, Pancho eh. At kami rin ni Randy may pupuntahan din, hindi ba? Malakas ang boses na pagsabi ko, sabay tumingin kay Randy at ngumiti ng malaki. Tila parang kakaibang paraan ng pagtingin ni Pancho sa amin dalawa ni Randy na parang may nararamdaman siyang hindi komportable sa sarili niya. Oo nga naman. Sagot naman ni Randy sabay ngiti sa akin. Sige, Maxine ha, parang importante kasi yung pupuntahan ninyo. Sambit pa ni Pancho sabay ngiti sa amin niya halatang napipilitan lang ngumiti. Tama ka nga, Pancho, talagang importante. So, maiwan na muna namin kayo ng girlfriend mo ha? Pangiting sabi ko sa kanila habang palihim lang din na napipilitang ngumiti. Pagkatapos nun agad kaming umalis ni Randy at naiwan silang dalawa ni Pancho at ang babaeng kasama niya na siguro girlfriend niya. Sa katunayan gusto ko na talagang lumayo at iwan si Pancho nang sa ganon tuloy na ngang makalimutan ng mga nangyari nun sa amin. Ayoko nang isipin pa yon. Nung una nga nasaktan ako nang mawala na lang siyang bigla na parang bula at di na nagpakita pa. Pero sa huli nakalimutan ko rin pala yon. Alam ko rin na gusto makipag-usap sa akin ni Pancho sapagkat kitang-kita ko sa kanyang mukha. Halata rin sa kanyang kinikilos subalit kailangan ko na talagang iwasan siya para hindi na muli akong masaktan pa. Pagdating namin ni Randy sa bahay ko, parang napapansin ko kanina, ba't parang nagmamadali ka yata? Biglang tanong ni Randy sa akin na tila may pagtataka. Napahinto naman ako at napahawak sa aking magkabilang bulsa habang napapaisip. Talaga namang nagmamadali ako, Randy. Palusot ko sa kanya. Bakit parang biglaan naman yata? Hindi malang kayo nagkausap na mabuti ng kaklase mo. Wika pa ni Randy na tila parang napapaisip. Yun ba? Kasi parang masama na yung tingin ng babae sa akin eh. Girlfriend niya siguro yun kaya umiwas na lang ako. Palusot ko ulit sa kanya, sabay iwas sa kanyang diretsyon tingin sa akin. Ganun ba? Parang di naman yata kasi nakangiti naman yung babae kanina. At saka maganda naman ang pakikitungo niya. Ani pa ni Randy, sabay tinitigan ako sa mukha. Kasi alam mo, kaming mga babae, nababasa namin kung anong iniisip ng kapwa namin babae. Iba lang kasi ang tingin ko sa babaeng yun eh, kaya ayun na nga, sinabi ko na lang sa kanila na nagmamadali tayo at may pupuntahan. Kunwari lang para makalis tayo dun sa kanila. Pangiting sabi ko pa sabay kamot sa aking ulo. Napahawak siya sa kanyang noo. Sa bagay nga naman, sige na nga, ikaw eh. Agad na pangiti sa akin. Anong ako? Wala, ang sabi ko maganda ka. Sabay titig sa aking mga mata. Napataas ang dalawang kilay ko at napangangapa ako. Ayan na naman, binubura na naman ako. Wika ko sabay tawa ng konti. Teka lang, maiba ako ng usapan. Tuloy na ba yung pag-alis mo sa sunod na araw? Sabay umupo sa sofa at sinandal ang kanyang likod. Oo, sa Miyerkules ng alis ko, bakit naman? Napaupo na rin ako habang humaharap sa kanya. Wala, nagtatanong lang. Mag-ingat ka sa biyahe mo ha. Naku, salamat. Ilang saglit pa'y natagalan si Randy sa pagsasalita habang pinagmamasyan akong abala sa pag-ayos ng flower vase sa mesa. Gusto ko na sana ipagtapat sa'yo nararamdaman ko, Maxine. Parang sasabog na tong puso ko para sa'yo eh. Nahulog na nga ang loob ko sa'yo at parang mahal na kita. Siguro sa sunod na araw ko na lang ipagtatapat sa'yo ang nararamdaman ko. Baka pagbalik mo na lang makapaghanda naman ako. Bulong ni Randy sa kanyang sarili habang palihim na napangiti. Napatingin ako kay Randy dahil sa nagtaka ako, ba't siya biglang tumahimik?